Good evening mga kapatid, good evening. Dito na tayo. Nakapark na tayo, no. So ikot-ikot lang tayo, no. Dito tayo sa Monticello, Iowa, no. Sa Casey's truck stop. So isang parang Flying J din siya, no. Pero hindi siya ganung kasing laki ng mga branches ng ng Flying J o ng Pilot, ano. So dito tayo magpapahinga ngayong gabi. Gusto kong ipakita sa inyo yung mga lugar na pinagpaparkingan namin as a truck driver, no. So ayan si Alex. Binuksan ko lang yung ilaw niya pero kanina pa naka-shutdown, ano. So may mga bakante pang spots yan sa gilid ko, dalawa pa, no. Hopefully ang tatabi sa atin is flat deck din, ano. Ewan ko ba to, itong isa na to hindi siya tumabi sa akin, baka siguro bubuksan niya yung makina niya magdamag kaya dyan siya nagpark, ano. Hindi na lang tumabi dito. And then yan, no, meron dito yung imbakan ng mga seeds, ano. So farm itong lugar na to. And then ayan, yung dyan iniimbak yung mga seeds na hina-harvest kagaya ng beans, canola, no. Depende kung anong klaseng seeds ang kanilang i-harvest, dyan nila ilalagay, no. I think elevator to yeah, ayan, yung may mga ganyang sobrang laki, elevator ang tawag nila dyan, no. Bale meron dyang rail track, pupunta dyan yung train, then kakargahan ng mga seeds, no, tsaka ibabiyahe kung saan man dadalahin, ano. Ayan, pati doon meron, ano. Current temperature dito mga kapatid is 15 degrees, ano, 15 degrees dito ngayon. Hindi siya ganoon kalamig. Balita ko sa Winnipeg ngayong araw na to nag-i-snow na, nag-start ng snow, so dire-diretso na yan. Hindi na titigil yan hanggang mag-April na uli, ano, at mag-start ng spring. Bale meron tayong isang subscriber, ano. I think member siya ng Riders Club sa Pilipinas, no. Ewan ko kung nasa Pilipinas siya o nandito siya sa Canada. Basta parang member siya ng Riders Club. Sabi niya, i-check ko mamaya yung name niya, no. Gusto niya i-discuss ko yung about sa ginagamit kong GPS. Well, magandang topic nga yan, ano. Lalong-lalo na dun sa mga brother natin na pupunta ng Canada para maging truck driver. Kahit papaano makita nila kung anong klaseng GPS yung ginagamit namin, ano. And kung ano yung technique, sariling technique ko na ginagawa para at least ma-pinpoint ko yung pupuntahan ko is tama ba talaga, no. Kung ano yung mga strategy na ginagawa ko, no. At least makapag-share ako. At ganun din sana yung mga kapatid natin, no, kung meron silang technique na ginagamit sa kanilang GPS, kung ano-anong pamamaraan para mas maging mapadali yung navigation, ano, from sa pick-up point hanggang sa mai-deliver yung load, ano. So i-share ko yan ngayong gabi. Papanik na ako sa truck. Sinare ko lang sa inyo yung itsura nitong lugar na to, no. At yeah, ikot pa tayo ng konti para makita nyo dito sa bandang harap. Ayan, unti-unti nang napupuno yung truck stop, ano. Ayan, bali diagonal parking dito, no. Kung makikita nyo, diagonal parking yan. Ayan, no. Pag mapupuno na yan, mamaya, bungi-bungi pa, no. Oh, meron pang kotse doon, no. Ayun, no. Ba't kaya may kotse dyan, no? Dapat wala siya dyan. Kasi parking ng truck ito, Ayan. Kita ko sa inyo na diagonal parking siya. Ayan. Marami pang space. Kasi hindi naman major highway yan. Yang highway 151 heading north yan, ano.
US 151 yung main highway na yan, hindi siya daanin ng truck masyado, kaya hindi masyado marami ang nagpa-park dito. Siguro mamaya, kasi maaga-aga pa alas 7 pa lang, maya-maya siguro mapupuno rin ang mga parking lot na to. Hopefully, yung tatabi dyan sa atin is flat deck din, hindi reaper, kasi mahirap pagka reaper yung tatabi sa atin, maingay, mga kapatid. So ikot tayo dito ng konti para makita nyo, yan, kung saan lang kami natutulog. Pinaka worst ko is sa exit ramp nung last week. Naubusan na ako ng parking dahil alas 12 na ng gabi yun, So nasa exit ramp ako ng interstate I-71. Nako, napakaingay talaga mga kapatid. Pero ngayon nakasecure tayo ng napakagandang parking, at makakapagpahinga tayo ng maganda ngayong gabi. So kita-kita tayo dun sa loob mga kapatid, I-discuss ko ng konti yung GPS na ginagamit ko, kung ano yung technique ko na ginagamit, yung paano ko gamitin, kung anong kasama niya, at least makapag-share ako ng konti. So kita-kita tayo sa taas mga kapatid. Ayan mga kapatid, nandito na tayo sa loob ng truck, At yun nga palang Brad natin, na nagpapa-request na ipakita ko or i-discuss ko ng konti about dun sa GPS na gamit ko is si Brad BF Phuket. BF Phuket, Shoutout sa iyo Brad BF Phuket, kung saan ka man naroon na lugar, dyan man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Shoutout sa iyo dyan at sa iyong pamilya. Salamat sa request mo. Sisikapin ko na makapag-share sa iyo ng about sa GPS na gamit ko at kung ano yung papaano ko ginagamit para mas mapadali sa akin yung pagpunta ko sa point A, point B, sa location ng delivery ko at saan-saan mang lugar na pinupuntahan ko bilang isang truck driver dito sa Canada. So yan mga Brad, bale kaming mga truck driver dito sa Canada, iba-iba yung preference namin kung anong gagamitin namin sa pag-navigate, pero napaka-importante bilang isang truck driver na meron kang truck GPS, napaka-importante niyan. Naalala ko nung nag-i-start pa lang ako mga kapatid, bali ang gamit ko is Tracker Path. Nag-subscribe ako for 1 year, nag-subscribe ako noon, nasa Pilipinas pa ako, and then nag-continue dahil 1 year yon, nakapunta ako ng Canada. Meron na akong truck GPS, hindi pa ako truck driver, pinag-aralan ko na ng konti kung paano gagamitin hanggang sa naging truck driver ako dito. For 1 year tinapos ko yung subscription ko kasi every year yon magbabayad ka ng 120 Canadian dollars sa Tracker Path, para ma-access mo yung lahat ng features nung application, and kailangan mo ng internet connection para mas maging effective yung Tracker Path. And then after nun, na-discover ko na mas magiging mura, unang-una mura, mas efficient kapag meron ng dedicated na device talaga na gagamitin ako na truck GPS. Kaya nakapag-decide ako, may mga pinagpilian ako, nag-research ako sa YouTube. Siyempre, ang number one kuhaan natin ng information, kapag meron tayong kailangang malaman na isang bagay, number one, pupunta tayo kaagad ng YouTube, at dyan natin makikita lahat ng kailangan nating information nandyan. And marami akong pinagpilian, Rand McNally, Garmin, meron pa yung isa, nakalimutan ko na, pero yun yung dalawa, yung Rand McNally tsaka itong Garmin. Tama ba yung sinasabi ko dun sa isa? And then Garmin, ang napili ko is yung Garmin mga kapatid, nakita ko na mas user friendly sa akin, yung mga controls, yung mga features niya, kaya yun ang gamit ko. So bali mga kapatid, ito yung aking GPS. So
Dati, nandun sa salamin yan, nung Freightliner pang gamit ko, at saka yung Peterbilt na 567, ano, dahil yung salamin niya, hindi masyadong naka-curve. Naaabot ko pa siya, yung controllers niya, pero dahil nag-Volvo na ako, no, malayo na yung salamin dahil naka-curve siya, I decided na ilagay siya dito sa handlebar niya, no. So, bumili lang ako sa Amazon ng pwedeng i-connect yung Garmin. Tinype ko lang is may nagtatanong din sa akin kung ano yung gamit ko raw na attach dito. Bale, tinype ko lang sa Amazon Garmin handlebar, parang ganon, Garmin attachment handlebar. Then marami nang lumabas, marami kayong pagpipilian, depende sa presyo. Yung mapipili nyo. Yung napili ko is mura lang. I think $15 lang ito. Ipakita ko sa inyo, no. So alisin ko na. So ito Garmin ang gamit ko, no. So yan yung handlebar niya. Kung makikita, ewan ko kung makikita. Ay, lapit ko. Ayan yung handlebar. So ini-screw siya, then kumakapit siya na parang crocodile, no. So ayan mga kapatid, kapag nag-boot na siya, yan lalabas yung warning, no. And then pupunta siya dito. And at this time, papipiliin ka niya. Pag bago pa lang yung GPS, papipiliin ka. It's either car, no? Which is hindi ko naman ginagamit masyado. Siguro pagka gagamitin ko sa kotse, pwedeng car ang pipiliin ko. Pero dahil truck ang dinadrive ko, pipiliin ko yung tractor, ano? And then from here, pagka kinilik nyo tong wrench, dyan nyo ilalagay yung height, ano? Kung ilang trailer ang hihilahin mo, ano, yung height nung hinihila mong trailer, yung width niya, no, yung length niya, and then minsan ilalagay mo pa rin dyan yung layo ng kingpin sa rear axle mo, no, and then yung gross weight, lahat ng specs ng truck mo ilalagay mo rito, no. Ayan, kung ilang axle siya, no, kung ilang maximum speed, depende sa'yo kung ano ang ilalagay mo dyan. Pati VIN number mo, tractor number mo, pwede mong ilagay lahat dyan, ano? Pero yung sa akin, hindi ko na inilagay yan. Ang importante lang is yung height, yung width, yung length niya, no? Ano pa ba? Yun, yung mga importante yun. And then yung maximum gross weight na pwede kong hilahin, ano? Tignan natin yung model, ano? Para dun sa mga gusto na ganito rin ang kanilang bibilihin. Maraming sizes to, no, pero yung sa akin is 7-inch, ano. So yung model nitong Garmin na to is yung Diesel Cam OTR 710. So dun sa mga gusto, no, ito yung isang model. 7-inch lang sa akin, saktong-sakto lang yung laki, kasi yung 10-inch tsaka yung 12-inch masyado nang malaki, no. Parang ang hirap ng ilagay. Kung ilalagay mo man dyan sa dashboard, parang nabablock niya na yung ano mo, yung view mo, no. So ito lang yung sa akin, saktong-sakto. Yung sa iba naman nakikita ko 5-inch lang. Depende na yan sa preference nyo, mga kapatid, ano. And then once you turn it on, ito yung makikita nyo na interface, ano. Nandito yung where to, ayan, where to, kung saan nyo gustong pumunta, yan ang i-click nyo, no? I-click nyo. And then, pwede kang mag-search ng address, ano? Dito. Pag click mo yan, may lalabas na keyboard. Ita-type mo yung address na gusto mong puntahan, ano? So, yan mga kapatid, ano? Meron akong nakasave. So, pwede ka mag-save ng mga address. Hindi ko nga lang alam kung gaano kadami. Pero, yeah, sa akin 3 lang. Pwede kang mag-save ng address dyan, no? Hindi ko na ipapakita sa inyo, no, yung kung paano, kasi kapag bibili kayo ng ganito, napakadali lang, parang cellphone lang mga kapatid, promise. And maraming features na kung iisa-isahin ko mga kapatid, mauubusan tayo ng oras. Kulang ang isang oras, ano. Hayaan nyo lang ipakita ko sa inyo kung ano yung mga makikita ninyo. Like, yan nga, yung address, kung gusto mo mag-type ng address mismo ng pupuntahan mo, no? Like,
yung house number, yung kung ano-ano pa man, ano, mga pwede mong gawin yan dyan. Number, then pagka letters, ayan, and then done, and then search. Pwede yung gawin yan. Yung save, kung may na-save na kayo, yan, i-click nyo na lang, ganyan, and then go. Pag click nyo yung go, pupunta na kayo doon kung saan man yung pupuntahan ninyo, no? And yung recent, yung mga napuntahan nyo na address, kagaya ko, napakadami na ng mga napuntahan ko, no? Ayan, no, mga rest area, yung mga pinag-deliveran ko na lugar dito sa Amerika at Canada, nandito nakasave hanggang 50, no? And then pag napuno na yan, mawawala yung pinaka luma, mapapalitan ng pinakabago, no? So 50 yung nasa save. And then yung go home, yan yung maglalagay ka dyan ng address kung ano yung pinaka main address. Halimbawa ako, yung pain yard namin sa Winnipeg, pwede kong ilagay dito para pag kinlik ko yan, then go na ako kaagad doon, mga kapatid, ano? And also coordinates, sasabihin ko yan sa inyo kung ano yan. Ginagamitan ko ng Google Map yan, ano, para ilagay yung coordinates dito from Google Map papunta dun sa app. Mga kapatid, itong Garmin na Track GPS, meron siyang application sa phone na ipapakita ko sa inyo maya-maya lang kung gaano siya ka-convenient at ka-useful bilang isang truck driver, no? Sa pagpunta mismo doon sa pinaka-pinpoint na gusto mong puntahan sa isang company. Like yung entrance ng company, kung nasaan ng shipping, magagamit mo tong coordinates. Napaka-useful. Alam ko yung mga ibang kapatid natin ginagawa na nila yon, ano? Ipapakita ko rin dito maya-maya lang. Isa-isain lang natin yung mga features dito. Yan, truck services, halimbawa naghahanap ka ng scale, truck repair, ano, yung mga nasiraan ka sa daan, mobile services, parts and equipments, tires, trailer repair, towing, way station. I-click mo lang yan, mga kapatid, and then kung nasaan ka man na lugar, yan, lalabas lahat yung mga nasa area mo, no? Like truck repair dito sa kung nasaan ako, pag kinlik ko yan, no, may mga lalabas, ano, 25 kilometers, yung pinakamalapit hanggang sa pinakamalayo, ipapakita niya dyan, ano. Halimbawa, kailangan mo ng gulong, ano, yung trailer mo nasira, naghahanap ka ng magre-repair, ayan, ipapakita niya dyan, ano. Napaka-useful, mga kapatid. Kahit way station, kung ano ba, kailangan mong magtimbang, ewan ko kung yan nga yun, hindi, way station na yung kinakatakutan ng mga truck driver pala yan, ayan, no, nandyan, ipapakita niya yung pinakamalapit hanggang sa pinakamalayo, ano. Napaka-useful sa isang truck driver ang truck GPS. Ayan, yan yung mga makikita nyo dito sa harapan mismo, mga kapatid, kapag kinilik nyo itong square na to. Yan yung mga features na magagamit mo. So, ang palagi kong ginagamit dito, mga kapatid, is yung where to, no? Hindi ko na nagagamit yan. Dahil ito, ipapakita ko sa inyo yung isang feature ng Garmin is yung phone application niya, no? So, set aside lang natin to muna, no? Dito sa tabi. Itabi lang muna natin dito, no? Yan. So, may gusto lang akong i-share sa inyo, mga kapatid, no? Like ito. Ayan. Hopefully nakikita nyo ng maayos, ano, kasi hindi ko nakikita, eh. Bale, ito yung company na pupuntahan ko bukas, no? Ang address niya is 101 West South Street, Monticello, Iowa, no? Ayan. Ngayon, syempre, nanggaling ako sa malayo, ang gusto kong daanan is truck route, ano? Pero gusto kong pumunta sa area na to, sa company na to, at gusto ko doon ako pupunta sa entrance ng shipping nila, no? So sinearch ko na to, no? At ang entrance ng shipping ng company na to, no, is akala ko nga dito, eh. Pero nung chinek ko siya, no, hindi diyan. So
nung mag-check ako ng mga reviews, nandito ang entrance ng shipping nila. Ito. So, kung yung address ang gagamitin ko, dito ko dadalahin ng truck GPS ko, no? Pero dahil dito ang entrance niya, ito, may isang way, no, sa pamamagitan ng coordinates, ano, yung latitude, longitude, na pag-aralan natin yan nung high school. I think nung high school, kahit elementary yata, pero nung high school, naalala ko, latitude, longitude, dito yung mga coordinates, ano, very useful ang Google Map. Kaya ginagamit ko ang Google Map hand in hand with my truck GPS kasi of course minsan kailangan mo makita talaga yung physical road ng pupuntahan mo. Sometimes may mga mahirap na turn, napaka-useful ng Google Map. Kasi yung makikita natin sa truck GPS is like, pakita ko sa inyo, is like parang ano lang siya mga kapatid, cartoon. Ayan, yung map, tignan nyo. Ayan mga kapatid, oh. Parang cartoon lang siya, no? Cartoon lang ang pinapanood ninyo. Kumbaga kung nanonood ka, cartoon ang pinapanood mo pag sa truck GPS ang gamit mo. Bakit ganyan? Dahil kahit walang internet, offline ka, bibigyan ka niya ng address. Nakasave ang mga address dyan and everything. Kung ang gagayahin ng mga truck GPS is yung kagaya sa Google Map, may hirapan. Kasi kailangan ng internet no? Ang internet access sa Google Map. Dito kahit walang internet access, mag-type ka ng address dito, dadalahin ka niya. Walang problema. Kahit walang internet, Kaya ganyan lang ang makikita mo, parang cartoon lang. Pero pag sa Google Map, ayan, makikita nyo nandito tayo, no? Saan ba tayo? Ito. Nandito tayo ngayon sa, ayan, pinakita ko sa inyo yan kanina, no? Ayan, makikita nyo, nandito tayo sa parking lot. Dito sa Google Map, may isusum mo ng mabilis at makikita mo yung itsura ng kalsadang dadaanan mo, no? Kaya kapag nagra-route planning ka, papasok sa city, kung saan ka magdi-deliver, napakaganda na gamitin ang Google Map. Titignan mo kung saan liliko dun sa truck GPS mo, then titignan mo yung kalsada, kung paano, kung malaki ba, kung sharp curve ba, no? Kung hard turn ba, makikita mo. But then, balik tayo dun sa kung gaano ka-useful ang coordinates para ma-eksakto mo kung saan ka talaga pupunta. So, sa order ko, ito yung address na pupuntahan ko. Pero, ayokong pumunta dyan. Kasi ang gusto kong puntahan, no, is yung shipping department. So, nakita ko na nandito ang shipping department nila sa area na to. So, kailangan dito ako papasok, no? Sa kalsada na to. Hindi dito, mga kapatid, no? So, sa paggamit ng Google Map para makuha mo ang coordinates at dito ka mismo sa entrance na to papasok, ang gagawin mo lang is magdadrop ka lang ng pin. Ayun. So, yung pin na yan, dyan ko gusto pumunta, no? So, paano ko yan gagamitin? Dito sa Google, pagka sinwipe mo yan, makikita mo dito may mga numbers, ano? Yan yung coordinates nito, no? Yung position niyan, ito yung coordinates exactly. So, ang gagawin ko dyan, mga kapatid, no? Ika-copy ko yan, no? Ayun, nakopy na yun. Pag kinilik mo, nakopy na. Then, pupunta ako ngayon sa Garmin Truck GPS application sa phone ko, which is itong Garmin, itong Garmin Diesel. Pag kinilik ko yan, no? Yan yung interface niya, no? At meron dyang where to. Itatap ko yan, at dyan ko ngayon ipipaste yung coordinates na kinopya ko dito sa Google Map. Ano? Ayan. Aalisin ko lang yung parenthesis. Ayan, sa magkabila. And then, makikita nyo, lalabas na siya. Cedar Street, ano? Pag pumunta tayo dito, balikan natin to. Ayan, makikita nyo. Cedar Street yan, mga kapatid. Ayan. So, pag kinilik ko yan, ayan, lalabas na ngayon yan, ano? So, anong mangyayari? Ito, pagbastan nyo, mga kapatid, ano? Pakita ko sa inyo.
Sana wag malaglag, ano. So yan, nandito na yung address. Pag kinilik ko yan, ise-send ko ngayon yung address na yan through my phone papunta dito sa Garmin, ano. Ayan, oh. Send. Ayun, oh. Lumabas na siya dito, mga kapatid. Nandito na siya ngayon sa track GPS ko, mga kapatid, ano. Ganon ka efficient, ganon ka kadaling gawin. I-click ko lang yung okay at gagawin kong start new route kasi bago, no? Going to 878S Cedar Street, Monticello, Iowa, 52310. Di ba? Ganun lang siya. At doon na mismo talaga yan sa pinaka ayan, no? Yung sa pasukan mismo nung company, doon ako pupunta. So isa 'yun sa mga ginagawa ko, no, na minsan na may yung address na binibigay sa atin sa company, no. Kagaya nitong example na to, no, is dito ka pa pupuntahin. Pag yan ang itinype mo, dito ka pa pupuntahin. Pero dahil meron kang pwede mong kunin yung kanto mismo, yung entrance mismo ng company, no, kukunin mo yung coordinates, ikakopy mo, ipe-paste mo sa application, ise-send mo rito. And then manually, pwede mong gawin yun dito, mga kapatid, ano? Manually, yung pinakita ko sa inyo kanina, no? Click mo to, then coordinates. Andito yung coordinates. Saan na ba yun? Pwede mong gawin yun dito. Like, dito, where to. Tapos, coordinates, ayan. Ayan. Ito. Bali, dyan, magta-type ka lang. Yung coordinates na kinopya mo, ita-type mo ngayon dito. And then done, then search. Which is matrabaho, di ba? Mas madali yung pupunta ka ng Google, isa-search mo kung saan ka, magdadrop ka ng pin, no? Magdadrop ka ng pin, then ikakopy mo yung coordinates, gamit mo yung application, ipe-paste mo, then send to device. And then, nandito na siya kaagad. No? Yun ang isa sa nakakapag-decide sa akin kung bakit gusto ko ng Garmin, ano. Alam ko sa ibang rin, pero dito parang napakadali lang para sa akin, ano. Kaya nakapag-decide ako na instead of yung ibang track GPS, ito yung kinuha ko, no. And yeah, marami. May owner's manual dyan. Yung route planner, halimbawa, yung turn by turn, gusto mong isave na rito. Halimbawa, humihila ka ng oversize, may permit ka. Doon sa permit, may nakalagay lang doon kung ano yung pwede mong daanan na daan. Pwede mo nang gawin dito yon, create route, then step, turn by turn, ilalagay mo, i-add mo na siya dito, add location, hanggang sa, para hindi ka na mamomroblema na titingin ka doon sa permit mo. Pwede mong gawin dito yan, ano. Pwede mong i-connect yung phone mo rito, yung Spotify mo, Apple Music, pwede. Pwede kang makareceive ng text message, ng tawag dito rin mismo. Pwede mong i-check ang weather update sa dadaanan mo, kung may snowstorm ba, may malakas bang ulan, kung mayroon mang hurricane o typhoon o tornado, pwede, no, sa weather. Makikita mo rin yung traffic along the way dun sa route na dadaanan mo, makikita mo rin. Endless ang pwede mong gawin, ang pwede mong ipang-customize sa track GPS. Napakadami. Nakita nyo naman, mga kapatid, ano, kung ano yung pwede nyong mga gawin. Pag nandiyon ka na sa route mo, pwede mong lagyan ng up ahead kung anong gusto mo, pilot ba, truck stop, labs o way station along the way. Pwede mong gawin yan, at pag kinilik mo yan, makikita mo lahat ng pilot sa madadaanan mo, lahat ng rest area sa dadaanan ng route mo, makikita mo, lalabas lahat dito yan. Way station, ano, kung lahat ng way station na along the way na dadaanan mo, lalabas lahat yan pag kinilik mo at inlagay mo dito. Maraming way para i-customize na babase sa anuman ang gusto mong daanan, makita, pwede mong gawin
sa track GPS. Hindi ko maisa-isa lahat mga kapatid kasi endless, promise, endless. Pwede mong ilagay dito yung vehicle profile mo, no? Napaka-importante kung gaano kahaba, kung gaano kabigat, gaano kataas, gaano kalapad ang truck mo. Ilalagay mo dyan yung information para ang route na ibibigay sa'yo is based doon sa specs ng truck na inilagay mo rito, no? Kung gaano kahaba, kung Super B ba ang hinihila mo inside Canada or Michigan, ano, pwede mong ilagay dito. Kung malalapad yung load na ilalagay mo, pwede mong ilagay dito. Kung 100,000 pounds ba, 80,000 pounds lang ang kaya mo, pwede mong ilagay dito para yung route na ibibigay niya sa'yo is base dun sa ibinigay mong information sa kanya. Napakadami. Endless mga kapatid. Kaya very important ang track GPS sa aming mga truck driver. At itong track GPS na to pwede rin sa kotse, no? Hindi lang sa truck. May option na pwedeng gamitin mo sa kotse. I-select mo lang yung kotse, hindi yung sa truck. At yun, habang nagdadrive ako mga kapatid, ano, hand in hand ginagamit ko yung track GPS at itong aking phone, Google Map, dahil sa Google Map makikita mo yung itsura ng kalsada na lilikuan mo, no? Kung very tight ba, makikita mo kung may paparkingan ka ba doon sa area, saan ka pwedeng mag-park bago ka pumasok sa shipping office, ano. Marami, iba't ibang style ang ginagamit ng mga truck driver, pero sa akin ganon, ano. Pag nagra-route planning ako, titignan ko na kung saan ako pupunta, titignan ko kung saan ako pwedeng mag-park para mag-check-in ako doon sa shipping department, ano. Titignan ko na kung medyo alam ko na sa loob ng city yon, yung turn by turn. Pag nasa malapit na ako, titignan ko na sa Google Map para at least nasa isipan ko na yung susunod na turn ko is really tight. Kailangan kong mag-button hook, bumelo ng husto para wala akong sabitan. Ganon ang ginagawa ko mga kapatid. At napaka-useful ng coordinates. Ano, hindi na tayo mahirapan mag-type ng sa Google Map kasi napakadaling mag-type ng address, ano. And then dahil ang mga server ng Google Map is very extensive and wide, makikita mo talaga kahit bahay, kahit anong establishment makikita mo. And from there, pipiliin mo lang, hahanapin mo lang kung saan ang entrance ng company, drop a pin, copy, paste sa application, then send sa GPS. Hindi ka mawawala mga kapatid, hindi ka mawawala. So yun ang aking practice sa paggamit ng aking GPS. Track GPS, Google Map dito, Google Map dito. May track GPS din ako dito pagka talagang kailangan ko na marami akong reference para sure ball na magluko man ng isa, pero na kung backup, ano. Bali tatlo yan. Nandito pa yung aking ang aking iPad na suporta rin, ano. Dahil yan ang buhay, ano. Dati may mga mapa pa, Atlas. Ngayon ang gamit na high-tech na, no, GPS na, no, GPS map. Mapa handheld device man yan and dedicated device kagaya ng track GPS. Napaka-importante dahil ang mga track GPS ngayon is marami ng features. Parang cellphone, mahirap ka bisiduhin. Mako-customize mo yan based sa mga pangangailangan mo, no, sa mga kailangan mo sa biyahe, style mo sa biyahe, kung ano yung mga gusto mong makita, ano yung gusto mong matigilan. It's all depend on style mo bilang isang truck driver. Walang one size fits all, hindi. Kanya-kanyang technique, kanya-kanyang preference yan sa paggamit ng track GPS. Endless ang combination na pwedeng gamitin. Ito lang yung na-share ko is simpleng way lang kung paano ko ginagamit to my advantage yung track GPS.
And yeah, hopefully si Brad natin na nagtatanong, pasensya ka na, hindi ko ma-discuss lahat, pero yan yung aking truck GPS na ginagamit. Hopefully kahit papaano yung technique na ginagamit ko, no, yung mga preference na ginagamit ko is somewhat may makuha kayo doon, and then mas maganda pa na mas magamit nyo pa kung anumang GPS ang ginagamit nyo, handheld man, sa phone lang, ano. At sa mga Brad natin na truck driver, kung meron kayong gustong i-share, please mag-comment lang kayo sa ating video para na rin sa ating mga kabady, no, na pagpunta nila dito sa Canada, gusto nilang bumili ng truck GPS, I recommend Garmin, ano. Hopefully wala akong very useful lang sa akin talaga, and user friendly ang Garmin sa akin. So yun lang mga kapatid, ano, at patuloy ang ating biyahe. Bukas pipick up tayo ng load, yung dineliver ko sa Arlington, Tennessee, the same delivery nung isang video ko na yung ang title is Petix. Kaya hindi na ako nag-video. Naisip ko na lang na pagbigyan yung ating isang kapatid about truck GPS, kaya nag-video ako dito. So yun lamang mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Kita tayo sa ating pickup hanggang sa makabalik tayo sa Winnipeg. Isang magandang gabi po sa lahat, at huwag niyong kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela, gamitin natin ang ating GPS. Magandang gabi po, Manibelang Pinoy.